Noong October 2009, naranasan ng mga residente ng Provident Village sa Marikina ang grabing epekto ng Bagyong Ondoy. Nilubog ang halos lahat ng mga kabahayan dito dahil sa pagtaas ng tubig mula sa Marikina River dulot ng walang humpay na buhos ng ulan. Marami ang namatay at nawalan ng mga tirahan at ari-arian. Hindi pa dito nagtapos ang kalbaryo ng mga taga-Provident Village na muling nilubog ng mataas na baha nang dumaan ang Bagyong Ulysses noong 2020. Isa ang komedyante at residente ng Provident Village na si Ariel Villasanta sa mga hindi natinag na mga sakunang dumaan. At hanggang ngayon, dito pa rin siya naninirahan. Andito ako ngayon sa Provident Village sa Marikina. Dito nakatira si Ariel. Ang sabi niya, hanapin ko raw yung pinakamalaking bahay dito. Meron ako nakita rito. Ito na siguro yung pinakamalaki. Pero hindi ito bahay. Mukha itong castle. Mukhang castle sa Game of Thrones. Pero, tanong natin, baka dito nga nakatira si Ariel. Ate! Oh, dito ba nakatira si Ariel? Ay, opo. Pasok tayo sa loob. Opo, sir. May mga bato-bato pa. Para nasa ano ka rito, ha? Ayan. Oh, grabe sa gate, ha? Di ba bahay ni Dracula to? Halika, patok tayo. Knock-knock. Kinabahan naman ako. Sir Julius, ano? Binigyan mo ako, ah. Nagulat ako sa look mo, ha? Hindi ko ina-expect. Hindi ako ready. Mukha nga. Mukhang hindi siya ready, no? Oo, Dito sa interview natin. Wow! Kaninang alas 4 pa ako ng madaling araw. Sorry. Kasi kahahanap namin dito. Sabi ko, hindi ako sure kung ito nga ba yung bahay. Hindi mo naman kasi sinabing, castle pala yung pupuntahan namin. Hindi naman. Alam mo, unang-una, I would like to congratulate you. Thank you, boss. Thank you. Kasi hindi alam ng mga kaibigan ko to. Kamag-anak ko, tinago ko talaga tong bahay na to. Kasi baka mamaya hindi matapos, nakakahiya. Kaya hindi ko talaga pinagsabi to. Anyway, Pero tapos na ba o hindi pa? Nasa 98-99% na halos. Ayan na, excited na ako makita sa loob. Pero sa pinto pa lang, ha? Matindi na, ha? Ako nag-design yan. Grabe, may mga ano pa, lion's head pa rito. Kasi ang plano ko dito, mamaya makikita, plano kong gawing museum to eh. Okay. Teka lang, ha? May napansin ako rito, ha? Wow! Travis Scott! Magkano score mo dyan? Wala, mura lang yan. Ha? Mura lang yan, oo. Mura lang ba to? Mukhang orig naman, di ba? Oo naman, siyempre. Okay. Original na ano yan, na fake. Hindi, bahala na sila kasi. Bahala sila? Mamaya makakidnap tayo. Mamaya pag nilabang ko to. Ito na lang tanong ko, magkano score mo? Para malaman namin kung ano. Carry 5 divided by 3. Hirap ako sa math eh. Ano? Mga 1.5. No further questions, Your Honor. Pumasok tayo sa loob, tinan natin kung ano mga meron. Sige. Guys, halika. Sama kayo. Wow! Grabe. May swimming pool agad. Ito bubungat sa inyong swimming pool. Antindi. Sir Julius, pasensya ka na. Baka napansin mo wala pang tubig. Oo nga. Wala pa tayong pambayad ng tubig. Wala pa tayong budget. Wala pa budget. Wala pa. Inuna ko muna yan. Pwede namang palagyan ng tubig, tapos parenta mo sa mga kapitbahay. Oo nga. Pwede sila mag-swimming, yung mga bata rito. O kaya, hinihintay ko na lang yung undoy. Para mapuno. Ang mahal din ito. Huwag naman, ayoko na. Kaya ang pinagawa ko dito, Sir Julius, kasi nasa 12 feet ang undoy. Ginawa ko ng 15 feet to. Ayan. So it's an anti-super typhoon home. Kaya kung makikita mo yung korte nito, parang Noah's Ark eh. Parang, ang ano nito, Abisha to. Abisha name. Bakit? Ano ibig sabihin ng Abisha? It's a gift from God. Paano nabuo ito? Super laki. Kano kataas? Yung eto, 15 feet. Oo. Ang undoy 12 feet, kaya hindi naaabutin to. Oo. Hindi naaabutin yung second floor na yan. Yun. Gano'ng katagal ginawa? Nako, alam mo, Sir Julius, hindi naman ganyan ang plano ko eh. Nag-evolve to eh. Kaya yan, yung... Dapat maliit lang, simple lang. Simpleng apartment lang. Oo. Nag-evolve ng ganyan. Kaya, totoo, nag-drawing ulit yan eh, as built na. Kaya nag-ulit ng drawing. Kasi Okay.
Tsaka nag-Ulysses pa, kaya nag-as-built na yan eh. Kumbaga, kasi dito, pagka nagbaha, inaabot na yung kalahati ng second floor. Dapat talaga mas mataas na dito. Kaya, ayan na. Kaya tumaas na ganyan. Talagang dito natin gagawin yung interview, no? Sa swimming pool. Gaano kalalim itong swimming pool mo, Ariel? 5 feet. 5 feet? Nandito ka ba na nagka-ondoy? Oo, hanggang bubong. Lakpas bubong yun. Paano ka nakasurvive? May racket ako noon eh. Kaya ang napunta sa bubong, yung air mats ko, nasa labas Si ako. Nanay LB. Oo, ayun. Di alalang-alala ka? Oo, kaso ang problema noon, after nung ondoy, nasanay siyang mahiga sa yero eh. Kaya ayaw na sa yero na siya nahihiga. So, binila mo ng yero? Oo, doon na. Yun lang. Pati Ulysses. Mahagip ako. Ano to? Ito yung isa sa mga rooms. Ano to? 50 square meters, 2 bedrooms. Paupahan to, bale? Paupahan. Pasok CR. Shower. Opo. Sir, bali ano to? 50 square meters. Tapos 2 bedrooms. 6 na ganito. Tsaka 2 1 bedroom. Yun. Tapos basta, anyway, merong mga lalagyan ng mga antaw dito, washing machine, etc. Parang ganon. Yun. Ito naman yung sa room pa lang to, guys. Meron pa iba. 6. Ilang rooms to? 6, 7, 8, 9. Siyam. Pero ilang floors? 3rd floor lang na may roof deck. 3 floors with 1 roof deck. Ito yung akin. Yan. Ay, ito, maliwalas dito, oh. Ayan, may view ka pa. Okay, may tanong ako, Ariel. Ba't walang sofa? Sir Julius, anong tinatawag na extreme minimalist? Talaga? Alam Saka upo. Alam mo naman ako, medyo low profile ako eh. Kaya Minimalist. Ito, Sobrang minimalist, ha? Meron naman ako may isang upuan naman ako. Tsaka may tissue. Kompleto naman yan. Parang interrogation room to. Wala kang balak lagyan ng sofa yan para sa mga guest mo? Napunta na sa bahay yung pera. Wala na akong pera. Ay, wala na pa. Wala na pambili. O baka may mga donor dyan. Para sa sopa. O nga pala, baka may gustong, tama Sir Julius, baka may donor na sopa. Oo. Pero Sir Julius, nakita mo, ha? Oo. Ha? Ano yan? Ha? Kahit iisang meso to sa SNR, kung binili to, SNR. Ay. Kulang na lang ng mga upuan. Yeah, isa lang. At nga pala, ito, nabili ko sa barberia to. So pag nagdi-dinner ka, mag-isa ka lang. Oo, mag-isa ako. Solo flight ka? May upuan naman ako, nandun lang. Tabi. Anong meron sa kwarto na to? Ayan. Sandali, Sige. Ito yung editor ko. Mike, labas ka muna dyan. Baka sabihin may boyfriend ako. Sir, ito si Mike, yung editor ko. Ay, Mike, hello. Ito, sir. Ayan, ito na yung bedroom niya. Dito kami nag-e-edit. Ano to? Yung nilalagay ko sa Facebook. Nag-e-edit ako yung show namin ng mami ko. Dito kami ito yung editor ko, si Nick. Asa yung mami mo ngayon? Nasa naging pulburo na. Ay, talaga? Na-cremate. Oo, na-cremate. Namatay na si mami. Ano siya, ang tawag dito? Breast cancer. Okay. So yung mga luma niyong footage yan? Oo, ito yung mga luma. Oo. Medyo pa ako eh. Kailangan pa ako mag-tune up bago ako mag-vlog. Hindi, wala pa ako sa... Yun. Kaya, tsaka hindi yung mga... Ayan. Tapos ito, may microphone siya, oh. Hindi yung mga kabataan. Kasi yung iba hindi tayo napanood eh. Para may idea lang sila na tayo yung first na walang script, mga reality show. Bago Kardashian, ha?
Alam mo, Sir Julius, hindi nyo na naitatanong. Nung bata ako, pogi ako noon eh. Ano nga yan naman eh? Pogi ako. Oo. Wow. Ayan, pogi ako noon. Ano? Okay ah. Ayan. Sino to? Ayan. Di ba magkakasama kami sa isang bahay nila Joey sa Sampaloc? Ayan. Ito si Joey. Joey yan? Si Monching, Nancy, Popoy. 4 sila magkakapatid. Ito si Joey. Ayan. Tapos, ayan, papa ko. Papa ko, mami ko, si Engineer Villa Santa, mami ko sa Comelec, nagtatrabaho naman. Ito si Kimpi. Ito si Chini. Ako. Ikaw yan. Nasa gitna. Ito ko. Ito si Joey. Itong mami ko. Ito yung mama niya. Sila yung magkapatid. Ito si Nancy, kapatid ni Joey. Ano yan? Siyempre, ang iyong lingkod, Ariel at si Joey. Ay, Nasa grabe. kami niya, no? So talagang pinsang bumalot talaga kayo? Classic, classic na ano yan. Alam niyo, Sir Julius, yung time na yon, hindi mo na naitatanong. Medyo marami kaming commercial noon. Mga top endorser tayo noon, ng araw na yun. No. Anong in-endorse mo? Ito, isa to. Itong nag-endorse ako ng Ataol eh. At gano'n talaga kulay? Oo. Pink talaga? Ano yan? Totoo to? Welcome. Oo. Wow. Your luxury ride to the sky. Ayan, totoo yan. Totoo Okay yan. ah. So, dami ka nagsasabi nun eh. Kayo yung mga original reality show hosts. Ayun. Ayun, sir. Mamaya, sir, pwede tayo dito. Ito tulugan mo. Oo, yan. Okay. Sir, ito naman yung... Saan yung CR yan? Walk-in closet. Hindi naman. Sir, ito nga pala yung banyo ko. Yung CR ko, sir, Wow. may his and hers ako. Oh, Kasi baka mamaya, i-chat na ako, hindi ako pwede maghintay. Kaya meron akong his and hers. ayun. Pati sa shower, meron din akong his and hers. Dalawa yan. Ay, uy. Okay to ah. Shower with a friend. Oo. Yun ang drama mo ah. Oo, hindi kasi mamaya nagmamadali ako. Hindi ko na siya mahihintay. Tsaka pwede kayo magchismisan dyan. May isa. Or others. Pwede nyo gawin dito. Pero sa Inodoro, medyo maselan ako, kaya dapat tigisa kami. Ah, tig-isa pa. Ayan o. Oh. Ayan, dapat. His and hers. His and hers din sa Oo, ayan. His and hers. toilet. yan. Oo. Sa isang CR, guys, no? Stig to ah. Di ba? Okay ah. Tsaka personalize ikang. Oo. Parang ano naghahanda ka na para sa future ah. Oo, kasi medyo immature pa ako eh. Ha? So, kailangan medyo... Uy, pero naka-ready na eh. Ready na. Oo, ano na lang. Talaga. Oo. Ayun. Ang undoy parang peanut butter. Kaya wasak talaga yung damit mo. Hindi pwedeng laba lang. Hindi pwede. Wala na yun. Wasak talaga. Pati appliances pag pumasok. Peanut, malagkit eh. Si Mami, nakaligtas siya dahil nandun siya sa bubong. Nandun siya sa bubong. Sino kasama niya? Meron siyang baby na kasama at isang Amerikano. Wala sila second floor. Doon umakyat sa amin. Sila ang nag-akyat sa mami ko sa bubong. Binutas yung kisame, etc. Kaya yun lang ang problema na after nung undoy, nasanay na siya maiga sa yero. Kaya binili ko siya ng kamang yero. Yun ang tulugan niya, no? Tapos ikaw naman, nasaan ka nun? Nasa labas, hindi na ako makapasok. Ah, hindi ka na makapasok. Palalim na ng palalim. Di worried na worried ka para sa nanay mo. May cellphone. Ano nangyari dyan? Ano, baba? Oo, siyempre. Oo, no? Grabe, no? Traumatic talaga, no? Oo, traumatic. Kaya marami sa mga residente rito sa Provident, binenta na yung mga property nila, di ba? O kaya inabandon na, di ba? Yes. Oo. Maraming namatay nun. Marami talaga. Pero hindi ko iniwan to. Oh, kaya nga eh. Ito pa rin ba yung exact lugar kung saan Ito yun? pa rin yun. Kasi babaratin. Ano mabibili mo? Correct. Wala ka naman mabibiling iba eh. So, linis lang. Nag-Ulysses, ganun din. Pinasok na naman. Lubog din hanggang bubong. Hanggang bubong. May bubong. Meron. Kasi sir, kaya nilagyan ko ng bubong. Init lamig, kahit may waterproofing to, magkakrack eh. Kaya nilagyan ko. Alam mo, kaya may ganito, kailangan may salamin din kasi gumaganon yung tubig. Oo, yan nga, basa na eh. Ulan to? Umaangging ulan eh. Pero naglagay din ako ng banyo dito, sir.
Nasa 98% pa lang ito eh. Oo. Ito sir ang bahay niya siya. Hindi pa nagagamit. Wala pa. Bagong-bago Hindi pa. Oo, may... So may shower din, no? Para pag may Party people. party sa roof deck, Ito parang may dirty kitchen. Parang Tama ba? editing room. Dirty pa talaga yung kitchen. Oo, ano to? Editing room. Editing room? Bakit sa tuktok ka editing room? Pwede rin tulugan. Hindi kasi pag nagbaha yung computer, hindi Tsaka to talagang dirty, kaya dirty kitchen. So nung bumaha dito ng Ondoy noon, hanggang saan umabot yung tubig? 12 feet. Ginawa ko ng 15 feet to para hindi na... Pero to hindi na, sobrang... Kasi naalala ko, nung nag-cover ako dito noon yan, hanggang dyan sa mga poste ng sir, ito may tatak. may kotse pa ng mga refrigerator, kotse, mga appliances nakasabit sa mga poste ng kuryente. Ayun sir, undo yun, yung brown na yun, oh. Ha? Asan ang brown? Yung linya na yun sa may bintana. Okay, i-focus natin, ha? Yan. Yung linya. Yung guhit na yan, brown na yan, hanggang dyan po, guys, umabot yung tubig ng Ondoy. So, andito kami ngayon sa tuktok. Hindi talaga kami maaabot ng tubig kung ganyan kataas ang tubig na muling papasok dito sa subdivision. But hopefully, wag na nga mangyari. Pero ready si Ariel kung sakaling may uling sakuna na dumating. Namiss ka na ng mga viewers natin. Nung una kita na interview, ang reaction nila, kayo daw yung kayo ni Maverick, yung mga original reality show hosts. Before pa nagkaroon ng Kardashians, ng YouTube, nandiyan na kayo sa TV. Di mo ba nami-miss yung mga panahon na yun? Siyempre, nami-miss ko rin yun. Pero ganito, Sir Julius. Nagsimula ako. Nakatira ako sa Loreto, Sampaloc, Manila. Okay. Dalawa lang kasi ang mami. Yung mami ko, tsaka yung mami ni Joey magkapatid. Dalawa lang yun. Pinsang buo. Oo. Yung bahay namin doon, 1901. Panahon pa ng hapon, pawid pa lang yun. Hanggang sa naging yero, nag-evolve. So, si Joey nung araw, magkasama kami sa bahay. Talaga? Magkasama kami sa bahay nung Ilan taong kayo nun? Mula pinanganak. Wow, brown out. Guys, brown out. Nagbayad ba tayo ng kuryente? Sabi ko sa inyo naputulan yata kayo. Yan. So, going. Bayad naman kami. Mukha naman. Dahil mukha nag-loosen lang yung mga natin. Yung mga saksaka natin. So, going back, magkasama kayo ni Joey. Nasa isang bahay kami kasi nga, panahon, nandun na yung mga lolo't lola, 1901 pa yung bahay. So, magkasama kami doon. Ayun. Noong time na yun, Sir Joey, nagra-radyo pa lang, etc. Anyway. Sikat na siya nun. Radyo, tas medyo, hindi pa ganun talaga. Doon pa sa sopa natutulog Anyway. Anyway, nung pagka-graduate ko, doon ako sumama sa kanya. Naging assistant o alalay niya ako ng 5 taon. Ayun. So habang alalay niya ako, lumabas na rin ako sa school bubble as perfecto. Nagtodes. Nagtodas. Ako gumawa ng karakter ko doon, yung punk. Sabi ko doon sa writer, pwede ba ang gumawa ng sarili kong karakter? So gumawa ko sarili kong karakter doon. Perfecto. Ngayon, so after 5 years, sabi ko mukhang gusto ko na yata mag-opisina. Pumasok ngayon ako ng PLDT. Nasa HR ako, hindi lang halata. Now it can be told, dati kang empleyado ng PLDT. Oo. For the longest time to kahit nasa TV ka na, nasa PLDT ka pa rin. Oo, kasi yung work ko doon, naging creative director ako So, more on deadlines ako. So, absuelto ako doon sa 8 to 5. More on deadlines ako. Sarap, no? So, nakakapag-showbiz ako kahit pa paano. Ayan. Doon kami nila Maverick ngayon. Ayan ngayon. Paano nagsimula yung yung tandem ninyo? Nagsimula yan, papasyal kami nila Kimpi parati sa Glorieta. Merong isang booth doon Ang palabas pala noon on air kay J.M. Rodriguez. Okay. So, ano yun? Pagpapatawa ka doon ng 2 minutes, pag nagustuhan ka, pipiliin, paglalabanan kayo. Paglalabanin kayo of the week, hanggang sa month. Ngayon, napunta kami sa Grand Finals. Kami nanalo ng Si Maverick kasama mo na? Kasama kami. Dalawa na. Saan mo sila People's kilala? Choice Awards. Ano yan
kaklase nila Chini yan, yung kapatid sa Nazareth. Okay. Doon din ang school ko eh. Pero, ano yan eh. So parang tropa. Gano'n, tropa kayo. Nakitropa siya, yung mga Euphoria Days, Spaces. Kawawa naman, nagmumukmuk sa isang sulok. Kasi entrance libre. Sabi niya, sama siya. O, di sumama. Ayun. Di ba panahon ng mga ano nun eh, Mars. Disco. Oo, yung Euphoria, di ba? Doon nagsimula yan. Kaya magkasama kami. Ngayon, naglalaban na kami ng forma nung araw. Yung mga... yung hindi kayang dali ng... Kasi pag naka-Armani ka, given na yun eh. Yung mga hindi kayang dali ng ano sa mall. Bakit yun naisip yun? Ako nag-umpisa ng ano? Paano yun? All pink. Ayan, Ako nag-umpisa ng all pink, all violet, all green. Pag naka-all violet ako, may 100 ako dito. No? Bakit? Kumbaga kasama sa forma. Sa look yun, sa look. All violet. Saan mo na kuya idea na yun? Yung look na yun? Meron akong napansin ko, si Joey kasi magaling rin manamit eh. Napansin ko sa kanya, minsan nag-iibang conversion eh. Parang doon ko nahugot din eh. Kasi magaling din pumorma din si Joey. Pero di ba simple lang si Joey, mga naka-sneakers lang, maong, saka t-shirt, di ba na iba-ibang print? Doon bumuo yung ano ko eh. Yung concept. Yung konsepto ko eh. Ikaw naman extreme. Talagang naka-Amerikana ka na, na colorful. All pink. Tama. Psychedelic. Sino nga to si... Di ba, mamaya darating yun. May nanghihiram sa kanyang damit na pasyonista kasi nung araw, bihira yung nakakaalam ng ano, dito sa may Santa Cruz, yung bilihan ng mga second hand. Yung ukay-ukay. Ukay-ukay. Si Tim Yap nanghihiram ng damit sa kanya. Kasi bihira yung 4170s eh. Authentic. So doon ka kumukuha ng damit mo? So okay, minsan doon. Pero more anong style ko, all pink ko eh. Anong tawag sa gano'n, sir? Yung isang kulay lang lahat. So nung araw yung Converse ko, lahat ng kulay meron ako. Kasi yun ang uso nun eh, no? Yung mga 80s Converse na iba't ibang kulay. Ayun, nanalo kami ng People's Choice Awards. So binigyan kami ng show. Yung Misadventures of Maverick and Ariel. Although magkaaway kami kasi magkaiba kami ng prinsipyo eh. Sabi ngayon ni Alea, yung director namin, yun ang brains talaga nitong reality talaga. Magbati kayo kung hindi, walang show. Ba't kayo nag-away? Magkaiba kami prinsipyo eh. Prinsipyo sa? Katulad yan, kunyari si Kim P, pagod na, magyayaya pa yan ng disco, parang sa akin, pwede bang ibang araw na, basta in short, nagka-clash kayo doon. Sa ganun eh, tapos? Ayun, so... Pinagbati kayo? Bate, binati ko na siya. Nagkaroon kami ng show, Misadventures. Pinag-aralan ko, kinausap ko yung sarili ko kasi nag-school bukol ako. Ang acting man niya, ano? Very Joey. Nakakasanayan yun. So, kailangan mo kausapin yung sarili mo, maging natural ka. Bakit? Hindi naman natural yun eh. Sa totoong buhay, wala naman nagre-react ng, siya. Mga gano'n, di ba? Walang nagre-react eh. So, kailangan kong kausapin yung sarili ko. Si Mabula, experience ka, okay lang. So, kailangan mong maging normal. Ikaw. As you. Parang ganito yan eh. Pag sanay ka sa stage, malalaki ang movements mo. Pag sanay ka sa sitcom, medyo... Slapstick. Medyo. So, itong dapat ka? Natural. Natural ka. Make your own. Yes. Also, doon nag-evolve yun. Yun nung una hindi ko alam, sabi ko, ma'am, meron kayong natutuwa sa atin. Yung sinabi namin sa on-air yung number namin, hanggang madaling araw, daming text, sinusulat pa ni Maverick, daming natutuwa. So doon nagkaroon kami ng confidence. Dahil doon, sabi ko, sige, game ko natin. Doon rin na-discover ang mami ko. Walang script yun. Basta ganito, wala rin script yun. Hanggang sa nagkaroon... Buti game si nanay na makijump sa inyo. Na-discover ni Alea kasi sa totoong buhay, hindi nagpapatalo yun. Parati kami naggagano na. Totoo yun? Totoo yun. Nag-aaway talaga kayo? Yung kumbaga, yung pag may sinabi ako, babawi, hindi siya kaya nagagamit dun. Nagagamit dun. Ayun, tapos after nun, nagkaroon kami ng show sa GMA, yung kay, ang tawag dito, Home Alone the Airport kay Dolphy. Sa DOS pala yun. Yung Home Alone the Airport kay Dolphy. Meron sa GMA, etc. Ayun. Doon nagsimula yun? Doon nagsimula, So, naging kayo mga kings of reality TV? Oo. Wala pang reality meaning walang skripto? Pag lumalabas kayo? Wala.
Bullets lang, bullets. At least alam mo lang yung direksyon. Alam mo lang yung direksyon ng usapan. The rest, kayo na. Kamusta rating ng show nyo noon? Maganda. Maganda yung Nasa rating. rating. Maganda ang rating noon. Madami advertisers. Sa ano pa noon? ABC5. Wala pa si Kuwangko noon. ABC5 pa noon. Oo, ABC5. Hanggang sa naging Kuwangko, etc. Tapos ngayon, gumawa kami ng show, Totoo TV. Medyo ginaya ng konti, pero this time, kami unang gumawa yung mga nag-i-interview ng mga senador na nagbubukas kami ng rep ng senador. Ito pala ang laman ng rep ni Senador Era, ni Jinggoy. So dun yun. Kami unang nag-joke kila Binay. Pinaparubal niya yung mga politicians in a way. Ano yan may psych yun Hindi pwedeng, porket meron kasing bastos kung tawagin May bastos ang dating. Yung iba kasi kala nila porket binastos mo, yun hindi. May ano yun, may science yun Kinakailangan respectful ka pa rin. Respect ka na, hindi yung bastos na. Hindi, Kunyari, ang style, iaangat mo muna, tsaka mo jajabin ng konti. Sabi ko kay Binay nun, sabi ko sa kanya, ewan ko kung vice siya nun o mayor pa. Natuwa sa amin, 2 episode. Sabi ko, alam niyo, sa totoo lang, sabi ko to si Mayor Binay, mistiso to, nagpatong-patong lang ang sunburn yan. Yung mga Ganun klase, Yung mga ganon, hindi yung... Hindi naman napipikon. Wala pa kayo experience na napikon yung politiko. Wala. Lahat sila, game sila lahat. Kasi may science nga Hindi pwedeng basta babasusin mo lang hindi ganon. Okay. Si Maverick ganun din respectful din sa ano. Oo, medyo natakot lang ako kay Maverick kasi minsan bumanat kay Senator Lapid ano sabi? Anong masasabi mo na marami nagsasabi po sa inyo na ropor daw kayo? Dapat ganun ako. Buti na lang to si Senator Lapid sabi, hindi ako ropor, ropay ba ako? Galing. Pero nung parang napag-ganun ako. Sabi nga suntokin. Si Maverick kasi may banat minsan na na parang nasa bangin. Yung... Uy, maganda rin yun Oo. It helps yung medyo edgy na konti. Kaya kailangan sasalo ka ng konti. Medyo... So ang ganda na combination nyo, no? Parang talagang nag-complement kayo sa isa't isa. Nakakapagtaka kasi asar kami sa isa't isa, pero pa nagganong kami. Swak! No? Magkaiba So nagtagal itong show ninyo sa hanggang kailan? Totoo TV. Ewan ko kung mga ilang taon din itong Totoo TV. Nawala kami doon, tapos nagkaroon ng, ano ba nangyari noon? May GMA kami, etc. Pero hindi na ganun kaan talaga. Ayun, nagkaroon ako ng show ng mami ko. Kasi tandaan nyo yung guys, wala pang YouTube noon. Kung may YouTube noon siguro, naging fallback din yung dalawa, baka nag-vlog na lang kayo. Pwede. Kasi ngayon, yun ang uso Bago pa na uso yan, ginagawa nyo na. So, ngayon, si Mami pumasok na sa eksena. Oo. Ngayon, naging kami ni Cristina Dicena. Ewan ko kung... nabalita ko. Tapos, nag-produce kami. Tinulungan niya ako. Nag-produce kami ng show namin ng Mami ko. Ayun. Yung Mami LB. Wala na si Maverick? Wala na kami. Ngayon, nagkaiwalay rin kami. Kasi may mga moral lesson Money is not a guarantee of happiness, ika nga. So what is a guarantee of happiness pagdating sa pag-ibig? Gandang. Basta kung ano lang yung wag yung, minsan kasi may physical na aspeto, may material na aspeto. Hindi dun Pwedeng opening lang yon. Pero ang kasunod nun dapat yung puso. Yung spiritual. Yung pagkausap mo, pasok kayo Pasok kayo pagkausap mo Tama. Alam mo nung araw, sabi ko, Sir Julius, yung pagka nagkaka-girlfriend ako, kaya kong pagbaguhin yan. Di ba nung araw, ganun, lalo na kunyari, ikaw ang unang boyfriend niya. Kaya, hindi pala ganun yun. Hindi mo mababago ang isang babae basta-basta. Kung ano siya, yun na yun. Kaya talagang kikilalanin mo talaga. Ngayon, alam ko na kung saan nakuha ni Michael Cinco yung look niya. Wala pang Michael Cinco, ito na yun. Lalaki na si Michael Cinco sa si Herja, ganyan, di ba? May mga pictures ako doon. Nauna tayo doon. Nauna ka kay Michael Cinco. Anyway, so naging kayo, naghiwalay kayo ni Cristina. Naghiwalay kami ni Cristina. Ayun. May show dapat kami ni Cristina na nung naging kami, plano namin magpakasal, di ba, mga artista, paanohan yan
kinasal sa bundok ng Tralala, kinasal sa hotel. Sabi ko ganito, sibakin natin lahat yan. Sa buong mundo tayo, ikakasal. So inaabangan kami ng GMA News TV na concept ko, Wedding Around the World. Kinasal na kami sa Japan, sa Bangkok, Oh my. sa Hong Kong. Sa Hong Kong, nasa train kami. Concept ko. Tapos sa reception, sa bola-bola doon, yung merong... Talagang kasal, ha? Kasal. Kinasal kami, pero nakapangkasal siyang todo, nasa train kami. Ang reception namin, bola-bola kami lang. Yung ano naman, sa Bangkok, sumakay kami sa elepante. Basta ganun eh. Plano ko sa Africa, nakabahag. Marami akong nasa isip. O kaya nasa yelo. Nagkaiwalay rin kami. Kaya, Kinasal ba kayo ng totoo sa Pilipinas? Hindi. Hindi. Ano lang yun, tradisyon kasi. Symbolic. Hindi pa ako annulled. Nung time na yun. Ngayon, annulled na ako. Pero dati nung time na yun, hindi pa ako annulled eh. Kaya yung mga ginawa ninyo, puro symbolic lang yun? Symbolic lang. So there was never really a wedding? Kasi kung hindi, baka nakakulong na ako. Ano. Nag-uusap pa ba kayo ron, Tita? Okay naman, yung birthday niya, nag-host ako. Okay naman. Ganda nga. Wala namang masamang friends pa rin tinapay. kayo. Kasi wala naman akong kinulimbat eh. Kaya minsan nangungutang ako sa co-op namin. Sabi, ba't ka nangungutang? Eh, yaman ng ano mo si Disena. Sabi ko, hindi ako humihingi ng pera dun. Sabi ko kasi kay Christina, ito. Pag ako umutang sa'yo o humingi, hiwalayan mo ako. May kusa ka naman, sabi ko. Pero ang mansari namin yun, Sir Julius, Rolex. Mansari. Mansari? Yung unang taon. Every month yun. As in yung Rolex, paano yung Rolex? Kaya sa akin. Binigyan ka ng Rolex? Anong binigay mo sa kanya? Una, Submariner. Binigay ko sa kanya? Ano? Scarf. Daya Hindi, meron ganito. Sabi niya sa akin, Ariel eto yan. Hindi ako tatanggap. Kailangan ng regalo mo sa akin, it's either Louis Vuitton o yung Hermes. Oh, bigat. Kaya alam kong 30 mil lang scarf ng Louis Vuitton eh. Oo. Yun ang kaya ko lang. O kaya sinturon Eh, sa yung Hermes. Hermes, mga kalahating milyon yun. No? Yung bag na yun. Hindi natin kaya yun. Diyos ko, hindi natin. Pang ano lang ako, scarf o chinelas. Yun na lahat. Pero sa'yo, Rolex, mahal yan, ha? Ayun. Mga nakailang Rolex ka? 8 lang siguro. 8! Sa'yo pa? Iba-iba. Sa'yo pa? Siyempre, naibenta ko na yun. Dahil medyo sayang. Kung alam ko lang, nasa inyo. Sobrang mura lang. Oo, kasi hindi ako businessman eh. Sira ako sa business eh. Halos parati akong lugi. Hindi ako businessman talaga. Okay. May tricolor, may ano. Ganda sana ng sayang. Oo, sayang. Wala natira kahit isa? Wala. Unang bigay niya sa akin yung Submariner. Okay. Sabi ni Maverick, kalokohan yan, fake yan, mga Green Hills yan. Pumunta pa kami ng Rolex, pina-check ni Maverick, dalawa kami. Ayaw maniwala Hindi talaga. makapaniwala. So, authentic. Si wow, ganun. Nung nakita niya, ano. Pero yung ano mo, yung hanggang ganyan lang, kumbaga, yun nga, hindi ka talaga humihingi ng pera sa kanya. Hindi. Gusto nga niya, ano ko yung negosyo niya, sabi ko, hindi, iba art ako eh. Hindi, ayaw kong pakialaman yan. Buti naman, no? Talagang sincere ka, na in love ka talaga sa kanya, no? Trinay ko talaga. I mean, oo, nag-love ako. Kasi, pero talagang hindi lang kami compatible. Yun lang yun. Hindi naman, basta hindi lang kami swak. Yun lang yun. Yeah. So, PLDT, nag-work ka pa rin doon, nung time na yon. Okay, nag-work ako. Naramdaman ko parang hindi kompleto. Gusto ko talaga maging comedian. So, kahit pa paano, nag-a-absent ako para doon sa mga shows. Hindi ko kayang hindi ko kayang... Happy ka pag nag-ano ka, papatawa. Papatawa ako. Okay ako doon eh. Meron kaming ginawang pelikula nung araw sa GMA Films. Okay. Natapos na. Nag-press con. Chanel. Ikaw ang producer. GMA Films ang producer. Concept ko yun na natuwa si Miss Annette kasi sabi ko, Miss Annette, may concept ako eh. Lalaban kami sa America's Got Talent. Kasi kakatang ni nun, Paula Abdul sila. Sabi ko, sali kami sa contest, pupunta kami sa Hollywood kasi feeling namin dito sa Pilipinas, nasa ceiling na yung kasikatan namin, wala nang challenge. Wow, okay. So gusto namin dun. Sabi ni Miss Annette, gusto ko yung concept na yan. Usap tayo, ayun. So pumayag siya na gumawa ng pelikula. Sa States kami nag-shoot. Natapos. Gano'ng katagal? Siguro mga 2 months, 1.5. Kasi nakapasok kayo talaga sa America's Got Talent? Pumasok kami na naka-limousine.
Hindi lang basta naka-limousine, may driver na Amerikano, naka-trench coat kami. Pasok kami talaga doon, parang mga superstar. Tapos? Nandun sa pelikula yung papanoorin ko. So successful, nagawa niyo yun? Nag-press con. Tapos, ayun, na-shelve. Dahil? Dahil? Pwede ko ba sabihin, okay lang? Hindi, kasi, nagtanong-tanong ako. Merong nagtampo doon. Sa GMA. Ako, comedian daw eh. Na bakit nauna pa kami ni Maverick, tas sa Amerika pa yung shoot. Isipin mo, nag-press con, sinelb. Tsaka ba't ganun gumastos sa hindi pinalabas? Yun lang, bakit? May nagtampo nga. So, tsaka nagtataka kami, ayaw pumayag na i-guess kami, sir. Sabi ng mga, pa tayo, ano muna, pag-uusapan muna kung mag-guess kami doon sa show nila. Kaya naniniwala akong totoo nga yun. kakilala niyo siya personally? Oo. Kilala natin, kahit kilala mo rin yun. Okay. So ano nangyari sa movie? Shelved na? Na-shelve. Tapos nawala na rin yung show namin doon. May show kami doon, Masquerade, anyway. So, inalis na kami doon. Nag-undoy naman ngayon. Kaya talaga yung dilubyo eh. Sunod-sunod, ano? Sunod-sunod. Dumating yung time, sabi ko, yung merong ano eh, yung kumita yung kay Empoy eh. Kita? Kita kaya? Oo, kita. Kita. Kumita yun. Sabi ko, feeling ko, naghahanap na ang tao ng iba. Sabi ko, what if biling ko yung sa GMA? Ngayon, binili ko. Isang taon yun. Negotiation. Tagal. Tinulungan ako ni Senator Manny Pacquiao para mabili. Kulang pa rin, sinanla ko ngayon yung bahay ko. Ito, yung dati. Sinanla ko to. So, buti na lang, wala na mami ko noon. Hindi, lagot ako. Patay. So, binili ko yun. Pagkabili ko ng pelikula, ginamit ko lang yung kalahati. Gumawa ngayon ako ng recent. May interview kila General Bato, kila Tulpo, etc. Guess ko si Duterte. Si ano, takot na takot pa sila nung kay, Sara Duterte. Takot na takot sila nun. Sabi sa akin, I'm watching your show, your mommy, etc. Naka-video yan, ha? Ayun na. Pumayag na siyang kunang ko. Na-interview mo? Na-interview ko. Success. Maraming ganun. Maraming ano yung kaya nabuo yun. Anyway. Nadagdagan mo na ng mga ano? Nadagdagan ko na. Oo. Nando sila Jose. Anyway. Kaso, nung ipinalabas ko siya, ganun pala yun. Magkaroon ka lang ng schedule, swerte ka na. 5 sinihan lang ang binigay sa akin. Wow. So, Metro Manila lang? Hindi, Cubao lang. Bandang Hindi man lang sa ibang ano? Walang Parañaque eh. Wala nga sa SM North eh. Wala sa SM North, bandang Cubao lang eh. Sino nagde-decide nun? May committee yun eh. May committee. May committee yun. May committee ang ano, yung, kunyari, representative ng Viva, may committee yun. So, yun yung nag-decide. Since wala kang kumpanya, kaya ka nahirapan? May nag-distribute. Pero second, kumbaga sa Pinoy, second class. Hindi first class na kumpanya eh. Supposed to be Viva eh. Kaso, ang gusto ng Viva, pati sa cable nila ilabas. Eh yung sa GMA ko, theatrical lang, sa theater lang. Tama. Pero kung pati sa cable, Viva sana nag-distribute eh. Pangarap ko sana dyan, mailabas sa mga Filipino community sa abroad, sa Dubai, etc. Yun na lang doon ako makakabawi eh. In short, nalugi ako. Lugi talaga. Ilang araw pinalabas? 3, 4, ganun lang. 3 days? 4 days lang? Ganun lang. Eh, wala. So, hindi kumita. Pumasok ngayon ako ng PLDT. Pagpasok ko naman, inoperan ako ng early resignation. Forced early resignation. Bakit? Pinersa ako, Cost-cutting. So in short, dilubyo. Pagpasok ko, dilubyo rin. Sunod-sunod, no? Yung una mo, nawala kayo ng show ni Maverick, Ondoy, yung movie na hindi kumita. Tapos ngayon, ito naman sa PLDT, nawala kayo. Inalis nawala ako. ka. Inalis ako.
So, ano nangyari? So may nakuha akong konting retirement, nag-pandemic. So lalong gumagano na. Pabawas na ng pabawas ang pera, bilis. Kaya lakasan ng loob, pinatayo ko to. Kulang. Kulang. So niloan ko, inano ko yung titulo ko, prenenda ko sa co-op. Okay naman, tinulungan ako nung boss ko dati. Anyway, kulang pa rin. So talaga nadadown ako kasi sabi ko, kasi parang apartment to eh. Parang apartment, may paupahan. Doon ko sana, yung amortization, doon ko kukunin. Eh hindi tapos. Kaya talagang down ako. Nai-imagine ko na uulanan yung mga bakal, nakakalawang, at hahatakin na lang to. Kaya pag nakikita ko to, sabi ko, Lord, imposibleng mabuo to. Hindi naman ako, alam mo naman yun, hindi naman ako ganun karaming. Talagang doon ko nakita, gumalaw talaga ang Panginoon doon. Kaya nga, pasok yung pera. Pasok na pasok yung pera. May mga tumulong na, may mga nagpahiram. Na hindi mo ina-expect, ha? Oo, meron. Oh. Dumarating lang talaga. Meron, may tumulong. May mga tumulong na hindi mo ina-expect eh. Oo. Pero hiniram ko lahat yun. Ngayon, kaya gusto ko ibenta. Gusto ko na ibenta to, Sir Julius, kasi biblical. Pag may utang ka, dapat bayaran mo po. Hindi kasalanan yun. Mahal ko to. Mahal ko talaga to. Kaso, gusto ko mabayaran yung mga utang ko. May sukli pa naman. Yun ang story. Hindi ko akalain mabuo yan, Sir Julius. Kaya, ayan, galaw ng Panginoon talaga yan. Kaya, bakit mo nasabing galaw ng Panginoon, lahat ng to? Imposible. Kasi ang pera ko, kumbaga, nasa mga 40% lang eh. 10 million, kunyari lang. Nagbayad ka ng utang na 3. So 7. Nag-pandemic. Nawawala na unti-unti, nagiging 6 na lang. Kaya inano ko. 6 ngayon, isang ano lang yun. Sobrang bitin yun. Isang kalahating, kahit first floor nga eh. Pero sinimulan mo pa rin. Kahit na sinimulan ko. Gawa lang na gawa. Bahala na. Ako lahat. Walang kontraktor, kaya na, kasi kung may kontraktor, hindi talaga ubra. Siguro kahit nag-garahe, hindi mo Ayun. Naubos yung 6. Naubos. Ngayon, may tumulong sa akin, yung boss ko dati. Nag-cooperative ka pa, di ba? Ayun. Kay Sir Emil, tinulungan ako. Prenenda ko yung titulo, pinahiram na naman ako. Magkano naman pinahiram sa'yo? 7. Mga 7. Kaso may amortization ako 90,000 yun sa buwan. Bigat, Ayun. So, ayan, kulang pa rin. Kulang pa rin. Kaya talagang na-down talaga ako. Talagang naniniwala ako, Sir Jules, walang imposible sa Diyos eh. Pag tinitignan ko ito, Lord, paano ko na? Kaya Abisha. Abisha name, no? Ibig sabihin nun, gift from God. Paano dumating yung mga blessings para mabuo yung merong yung pondo para sa bahay? Hindi ko talaga akalain, kunyari, meron kaming kaklase ng elementary, may cancer. So nanawagan ako dun sa mga kaklase ko sa States. Sabi ko, pwede ba natin tulungan tong may cancer, nangihingi lang naman na maliit. Sabi ko, pwede ba natin tulungan? Yung isa sa kausap ko dun, sabi, may pinagdadaanan ka, bakit? Basta random ko, ano yun? Nakakwento ko, tinulungan din ako. Yung ganun, yung hindi mo akalain na, hindi mo akalain na may tutulungan ka sana, yung pala siya ang tutulong. Ganun. Sa madaling salita, nabuo lahat ng funds mo para mapatayo yung bahay. Kaya natapos to. Oo. Tsaka naniniwala ko, meron talagang pinadadalang anghel kung tawagin natutulong sa'yo na hindi mo in-expect. Pero talaga dapat maayos ka. Maayos ka, Sir Julius. Kasi merong biblical, nakasulat to hindi lahat ng tumatawag sa akin kilala ko. Ang point, hindi pwedeng puro kakalokohan, tas dasal ka ng dasal. Hindi pwedeng gano'n. Pwedeng hindi ka pakinggan. Dapat talaga maayos ka. Ito pa, sumusunod ka. Paano mo binabalik sa Panginoon yung mga blessings na binigay niya sa'yo? Mga kung kayang tumulong, paunti-unti lang, gano'n. Kaya nga gusto ko rin ibenta yan. Bebenta mo lang? Matapos mong patayo, tapos bebenta mo? Bakit? Number 1, biblical na naman. Bawal yung may utang ka tapos hindi mo babayaran. Gusto kong bayaran lahat ng utang ko. Ayan, kung sino man na gusto ko kayo talagang bayaran. Mahal ko to. Dugot pawis yan, pero gusto kong mabayaran lahat. At the same time, tumulong.
Alam mo yung tulong na ganito? Ito, tip ko. Masarap yung ganito ha. Hindi ko alam kung magba-Batman ako. Kasi biblical. Pag sinabi mong tumutulong ka, not counted yun. Hindi mo dapat ipagyabang na tumutulong ka. Bawal yun. I-social media mo. Kasi tumambay ka sa may ospital, doon sa may butika. Pag naramdaman mong medyo may parang kinakapos, pwede mong tulungan yun. Pangarap ko yung ganun. Kasi alam mo, dati, Sir Julius, gigil na gigil ako sumikat. Sa akin ngayon, hindi ko na siya ganun ka-priority. Nakita ko na lahat eh. Nakita ko na lahat. Kahit sabihin mong ikaw yung pinaka marami ka na abot. Kunyari, hindi naman sa ano, kunyari sila Tito Biganjo. Pero may edad na eh, papunta na sa ano yan eh. Sa akin, ang importante yung tinatawag na investment ng life after death. In short, ang pinaka-importante, saan ka ba pupunta pag namatay ka? Siyempre, up or down? Oo, yun lang yun. Kahit sabihin mo pinakamarami kang award, wala na dyan. So, doon ang focus mo ngayon? Nandun na ako. Although may mga kabatch na ako na hindi mo masabi ang buhay. Anyway, pero yun ang ano ko. Although gusto ko pa rin magpasaya. Pero hindi na yung, alam mo yung... Hindi na yung for, gigil na gigil ka na. Yung minsan nakakaapa ka. Meron kang nawawalang ya. Dahil gusto mo ikaw lang. Ayaw mo na nagkaroon. Pero gusto ko pa rin magpasaya ng tao. That's nice. No? Pero ito, hindi ka ba nahirapan to let go? Parang yung feeling of one day letting go of this home na ang daming history. Hindi, dinadasal ko rin yan. Sabi ko, Lord, kung anong ipagkaloob mo, kung ipagkaloob mo na may bumili nito, baka yun ang purpose eh. Tsaka, basta ganun, yun, mabayaran ko lahat yung utang ko, makatulong ako, etc. Yun. Hindi, tsaka ang konsepto ko dito, kaya apartment yan, mga siyam na ano to eh. Siyam na units yan. Ayoko ng ano eh, yung, alam mo yung kahit wala kang tumawag sa'yo, wala kang racket, mabubuhay ka kahit pa paano. Basta ako, may pambayad lang ako ng kuryente, tubig, internet. Okay na sa akin yun. Di ba mahirap i-maintain yung ganito kalaki sa mga gastos monthly? Basta may ano lang, may maglilinis. Siyempre medyo gaano ka ng maglilinis ng ano. Yun lang, ganun lang. Pero wala pang umuupa kasi may hinihintay pa akong occupancy permit. Kaya wala pa siya. May mga nagtatanong na pero ayokong ano muna. Ayun, Sir Jules. So yung talagang plano mo, ibenta na? Ito ganun. Pag nabenta mo na, anong plano mo? Pag after mo, kunyari, for example, may bumili, anong gagawin mo sa pera? Bibili ako ng isang lote, kahit na sabihin mong 500 square meters, may bahay ako, kahit mga 3 pinto o 2 na lang. Yun na lang. Importante walang utang. Yun lang. Tama. Tapos naka-Mustang ako. Utang na naman yun eh. Hindi! Baka magkasya na eh. Second hand lang naman. Second hand. Okay ka na sa ganun Medyo. Tapos yung iba tutulong mo sa mga nangangailangan. Pangarap ko yun. Pangarap ko yun. Sana magawa ko yun. Bakit parang ka, very spiritual ka ngayon pagdating sa sa paniniwala? Hindi, alam mo, sa totoo mga 12 years na ako nagba-Bible. Kaso dito ko lang talaga naramdaman yung buhay ng Panginoon. Gumagalaw talaga. Yung talagang kala mo wala na. Iniwan pa ako ng girlfriend ko nung talagang sad-sad na ako. Iniwan ako. Sabi ko, Lord, bahala na kayo. Tapos after 2 days, dun dumating yung magugulat ka kung talagang didetali ko sa inyo, magugulat ka sa buhay talaga. Tsaka nakita ko na eh. Maraming sikat na sikat dyan. So ano ngayon? Tsaka ito parati ko sinasabi sa mga kabatch ko. Huwag niyo nang hintayin na nasa deadbed ka, may sakit ka, doon ka pala magsosorry. Hanggat malakas ka. Katulad ko, naramdaman ko yan yung kala ko dati, tama ako. Sabi ko dati, basta nabibigyan ko naman yung ng pang-enroll, okay na. Hindi ganun yun. Ihingi mo lahat ng tawad yun. Kahit yung kasalanan mo na kanya, sumasagot ka sa magulang mo noong araw. Ihingi mo lahat ng tawad yun. Clean slate. Yun eh. Tama. Para anytime, ready ka. Kung mamatay ka anytime, ready ka. Yun lang yun. Kasi may times dati na, siyempre, may pride. Kala mo, tama ka. Ihingi mo lahat ng tawad yun. Parati ko sinasabi, huwag mo na hintayin na kung kailan ka Yun lang yun. Yeah. Very good, no? Ganda na advice na binigay mo. Ako naman, Sir Julius, magtatanong sa inyo. Ano tanong mo? Ano naman masasabi mo napulot na kalokohan? O hindi, hindi kalokohan. More of, parang inspirational ideas, no? Na pwedeng matutunan ng ating mga kababayan. Kasi, hindi porket, di ba, kilala ka,
nasa tugatog ka ng tagumpay, hindi ka na dapat, wag mo dapat kalimutan ng Panginoon. Kasi nandyan siya lagi para alalayan ka. At kung kailangan mo ng tulong niya, anytime, pwede mo siyang tawagin. Yun ang pinakamagandang lesson na natutunan namin sa iyo. Hindi, alam mo naman yan. Alam ko naman, pero yung mga viewers natin, di ba, minsan nakakalimutan nila eh. Parang pagdating sa Panginoon, nagiging first pag may problema. Pero pag walang problema, nagiging last. Kaya wala pa. Pero ito naman ang tanong ng mga viewers natin. Kasi ang daming mga nagre-react. Kailan daw ba magkakabalikan ang Ariel at Maverick? Yan ang $1 million question ng mga viewers natin. Kasi 8 taon siya nagkasakit eh. Nagpakita siya after 8 years, nagtago eh. Hindi mo alam na may nangyari sa kanya? Alam ko. Nagtago siya sa amin, nagte-text, ayaw niya magpakita talaga. Anyway, ang ano ko lang, kung nakikinig mo si Maverick, medyo nawala yung tiwala niya sa taas eh. Dahil doon sa sakit niya, hindi ko alam, nawala yung tiwala. Dati nagba-Bible yun. Nawala yung tiwala niya sa taas, so medyo naging iba yung pananaw niya. Siguro pag nagbalik Panginoon na siya, doon pwede kami magsama ulit. Yun lang ang condition mo? Oo, magbalik Panginoon siya. Kasi mahirap kausap ang wala sa Panginoon eh. Pwedeng makapagsalita ng hindi maganda eh. Nandito ngayon ako sa point na, okay, masarap magpatawa. Pero maganda sana kung magbablog, at the end of the day, may mapupulot sa'yo kahit papano. Hindi pwedeng puro patawa lang, etc. Maganda yung, nandun na ako sa ano na yun. Sa ano na yan, sa punto ng gano'n ng buhay mo. Kung hindi na masyadong priority yung yung mga ginagawa niyo. Maganda magpatawa, pero sana may mapulot sa'yo. Ganun ang tsaka para sa akin kasi, yung bastos, yung mga double meaning, yung bastos na yan, para sa akin, it is the last line of defense pagdating sa humor. Alam niyo, kahit batang kali, kaya yung kabastusan eh. Pero ang challenge, yung paano ka makapagpatawa ng walang ganun. Pero yun ang uso ngayon eh, sa mga YouTube, di ba? Puro ganun. Murahan, di ba? Slapstick, bastusan. Parang yun ang gusto ng tao eh. At tsaka, nakasulat sa Biblia kasi yan. Darating ang time na ang tao, mamahalin niya ng todo yung sarili niya. Magiging proud siya. Nasa nakasulat eh. Totoo, nangyayari talaga. So pag binakita kang gano'n ng mga vlogs, hindi mo na pinapanood? Yung mga medyo nagmumurahan, parang gano'n ang ang format ngayon. Kaya ng kahit sino yun eh. Okay, Ariel, before we go, thank you so much pala. Thank you so much dito sa napakagandang interview na to at napakagandang house tour. Naku. Nag-enjoy kami rito. Anong panghuling mensaheng gusto mong parating sa mga viewers natin? Okay, ganito. Bago ako magmensahe, siyempre, unang-una nagpapasalamat din ako sa iyo. It's a pleasure. Yes, sir. Thank you. It's a pleasure. Napaka-low profile po talaga ito sa Julius. Thank you. Well, anyway, ang masasabi ko lang, unang-una, yung mga nade-depress, uso yan eh. Well, tandaan niyo po ito. Kung tutusin, ayaw ng Panginoon na may nade-depress. Kasi pag nade-depress ka, wala kang tiwala sa Kanya. Yun ang dating sa Panginoon. Kaya, kapit lang kayo, huwag kayo made-depress. Insulto po sa Panginoon. Isipin nyo, nandiyan siya. Tsaka para sa akin, kahit ano yung gawin nyo, itawag nyo muna sa Panginoon. Kumbaga, parating kahit sa relasyon, sa trabaho, sa sakit, huwag nyo nang hintayin na may sakit kayo, doon pa lang kayo hingi ng tawad. Ngayon pa lang hanggat malakas kayo. Yun lang. Well said. At sana, Sir Julius, invite mo. Sana tingnan nyo yung Facebook ko. I-follow nyo, Ariel Villasanta. Yan, i-follow nyo sana. Ganun, may mga video kami ng mami ko doon. At in time, magbablog na rin ako. Sir Julius, thank you. Alright. Paano ka pala kukontak pag may gustong bumili nito? Mag-ano tayo, mag-PPM tayo. Mura lang yan. Mura lang ha. Mura lang yan. Sige. Yan ha, i-message nyo na lang si Ariel kapag interesado kayo. Ito si Sir, anong pangalan mo, Sir? Romy. Romy Babaw, maraming salamat. Uy, Romy Babaw! Your... Yes, utol. Okay, maraming salamat Sir. Alright, thank you. Thank you, boss. Thank you. Hi, teammates! It's me, Mama Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notification bell too. Like, comment, and share. Thank you, teammates! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.